So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone review na naman tayo ngayong 2025. And this time, i-review natin ulit yung na-review natin noong 2024 since available pa rin ito sa shop. Since available pa rin naman to sa online, makakabili pa kayo, pero mas mababa na siya of course sa kanyang SRP. And this time, ang topic natin is the Tecno Camon 34G. So maganda pa rin kaya ito ngayon 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another entry-level phone review na naman tayo. At yun nga, since wala pang gaano lumalabas sa mga entry-level smartphone today, nag-decide akong i-review na lang yung mga non-box na natin and review natin last year. Dahil still available pa rin naman sila sa mga online shop. So, usapang Tecno Camon 34G tayo. So, ito ay na-review, game test, unboxing ko na tong smartphone na to. At super satisfied ako sa performance na mabibigay ng Tecno Camon 34G. Napakaganda, very outstanding, mapa-camera or gaming, and napakaganda nung terno or combination nitong smartphone na to. So, ang nakakatuwa is available pa rin siya sa Lazada. Sad to say, hindi ko pa siya makita sa Shopee and even sa TikTok. Pero sa Lazada is available siya. Usapang SRP muna tayo dito. Ang SRP niya is almost 10,000 pesos. So, meron siyang 9,200 pesos SRP with 8GB 256. Pero ngayon mga ka-J-Vlog sa Lazada, nakakita tayo ng isang shop dito sa Tech 101. Mukha nyo na lang siya for a price of 8,889 or almost 8,8 or almost 8,9. Pero there's a possibility kung meron kayong voucher, makuha nyo pa ng mas mababa ang Tecno Camon 4G or yung LTE. Yes, yun lang yung bukod tanging shop sa ngayon ang nag-o-offer ng ganung smartphone. Karamihan is 5G na yung ino-offer mga ka-J-Vlog. So, again, there's a possibility na available pa rin naman to sa mga mall dahil wala pa rin naman pong lumalabas na Camon 40 series. Pero, meron na yan, na-announce yan sa Mobile World Congress na yung Tecno Camon 40 series ay papalapit na or ma-announce na or lalabas na dito sa Philippines. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features pa rin still ng Tecno Camon 34G. Kung bakit maganda pa rin siya i-consider as a best entry-level smartphone na pwede natin ma-purchase ngayon 2025. Again, since kaunti pa lang nagsisilabasan ng mga entry-level smartphone, karamihan ng nakikita natin is mid-range. Sa mid-range, naglabas ng Honor, yung X9C. Xiaomi is the Xiaomi Redmi Note 14 series. Pero merong 4G niyan, na-review na natin yan. So, isa-isay natin yung mga entry-level. Next is Samsung. Lumabas yung A56 at A36. And so far, when it comes sa mga transient companies, wala pang ganong ingay. Kasi nagpo-focus ngayon sila sa Mobile World Congress na nakikita natin nagsisilabasan ng mga gandang smartphones doon. So, unang-unang magandang i-consider sa Tecno Camon 34G is of course yung kanyang overall display. Napakalaki ng display nito, almost 6.8 inches, and naka-AMOLED display pa siya. Mataas ang resolution niya, Full HD Plus 1080p at naka 120Hz screen refresh rate. So, ito yung unang napansin ko dito sa Tecno Camon 34G nung ginamit ko siya first hand. Is sobrang ganda ng display nito, to be honest mga ka-J-Vlog. Walang halong biro dyan. Yan yung isang nagustuhan ko dito sa smartphone na to. Hindi lang sa AMOLED kumbaga pati yung refresh rate mataas. Pero yun nga, nung naglaro tayo dito is ang ganda ng graphics, lalo pag sinet natin sa high. Nakakatulong talaga sa enhancement ng paglalaro nyo yung AMOLED display na makikita natin dito sa Tecno Camon 34G. Next sa RAM at ROM, very reasonable yung RAM at ROM netong device na to. 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So there's a plenty of RAM and storage para sa inyong for gaming. Hindi lang gaming focus nito, since Camon ang pangalan niya or Camon, nagfo-focus nito sa photography or mobile photography na sobrang ganda ng photo quality na mabibigay nitong smartphone na to. Kumbaga sa kanyang presyo hindi nyo asahan na ganito kaganda yung camera performance ng Tecno Camon 34G. So yun nga, next nga is sa camera. Yung camera niya, yung main is 50 megapixel, tapos yung front facing camera niya is 50 megapixel as well. Napakaganda ng photo quality niya, mapa rear or front camera. So bibigyan kayo nito ng outstanding photo quality dito sa Tecno Camon 34G.
Susunod dito is naka-steer speaker siya for immersive sound. So kahit nanonood kayo or naglalaro is bibigyan kayo nito ng outstanding speakers. Kumbaga, to be honest, ginamit ko tong si Tecno Camon 34G na matagal. Ito yung isang Android smartphone na kinip ko. And so far, nung kinip ko siya is sobrang nagustuhan ko yung ano niya talaga, yung overall display. Ang laki. Tapos hindi mabagal siya eh. G99 Ultimate yung chipset nito, hindi mabagal na chipset yan, lalo na sa entry level segment. It can handle modern games today, even Genshin Impact, and kaya niya namang i-handle yung mga day-to-day tasks ginagawa ng karaniwang consumer like social media, surfing the net, ayan, ginagamit for online class, navigating tool. Kumbaga, kayang-kaya yan i-handle nang walang kahirap-hirap na itong smartphone na to. So, ang next naman na nagustuhan ko dito is yung overall design. To be honest, hindi nyo akalain na below 10,000 pesos na yung presyo nito dahil yung design nito parang pang mid-range level na eh. Sobrang premium yung design nitong Tecno Camon 34G, lalo na yung pinurchase yung color white na parang marble-like siya eh. Ang ganda talaga. Sobrang premium, very clean yung kanyang pagka-design at yung kanyang color variation na white is sobrang premium tignan. Next naman dito mga ka-J-Vlog, an entry-level smartphone na merong ingress protection. So, syempre, good addition yan sa mga entry-level smartphones na merong ingress protection. So, splash resistant lang po ang ino-offer ng Tecno Camon 34G, which is IP54. So, medyo mislead yung mga iba na nilulublob to sa tubig. Hindi na-advise ilublob sa tubig yung mga ganitong 50 plus na IP rating dahil splash resistant lang yan. Kumbaga, mas okay yan sa mga talsik-talsik lang ng tubig, yung mga ganyan. Pero pag nilublob nyo to sa tubig, there's a tendency na hindi kakayanin ng kanyang protection. So, yung resistant is nagdedepende yan sa IP rating. Kaya nga may mga rating tayo dyan. Yan yung kumbaga, dyan na may measure kung hanggang saan level lang pwede mabasa yung device nyo. At ang pinakalas sa battery and sa fast charging rate, ang solid dito sa Tecno Camon for 34G is yung kanyang charging rate, 70 watts. So, yung 5,000 mAh battery capacity, maning-mani lang yan. Full charge yan ng sobrang bilis. In less than 1 hour lang full charge na yan. So, a good addition yan of course sa ganitong device, lalo na sa kanyang presyo na below 10,000 pesos. Usually, nakikita natin sa ganitong range is 33 watts, 45 watts, or 40 plus watts. A huge advantage yan of course si Tecno Camon 30. Even yung mga lumalabas ngayon na mid-range, di ba? 60 plus lang. Pero dito 70. So malaki yung advantage niya sa mga ibang brands na ka-level niya na entry-level smartphone or even mga mid-range pa nga, di ba? So ilang mga ka-J-Vlog so far yung mga the best features na pwede ma-offer ni Tecno Camon 34G based din sa paggamit ko dito sa device na to last year. And hopefully nakatulong to kung naghahanap kayo ng isang device ngayong 2025 na sobrang ganda pa rin gamitin and paniguradong pangmatagalan din itong device na to. And mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question kung sulit ba si Tecno Camon 34G ngayong 2025, definitely mga ka-J-Vlog, based sa kanyang specifications is napakaganda pa ng ma-offer na itong device na to. Even yung mga lumalabas din na bagong entry ngayon, I know pili pa lang pero kayang-kaya pa rin makipagsabayan netong Tecno Camon 34G sa mga bagong labas na entry-level smartphone na of course ganito rin yung price. Sobrang solid dito is yung kanyang camera, design, display, and of course yung chipset is very reasonable. Mataas din ang RAM at ROM niya. So kung interested kayo dito sa Tecno Camon 34G, again mga ka-J-Vlog, i-check nyo na siya sa Lazada kasi sa Shopee or sa TikTok is hindi po siya available. There's a possibility rin na baka available din siya sa mga mall. Tingnan nyo na lang, pero yan ang kanyang SRP 9,000 pesos. Sa Lazada is 8,000 plus. Mas mura siya, tapos pag may voucher pa kayo, makuha nyo pa to ng mas mura. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo or naghahanap ng isang murang entry-level smartphone na merong magandang specifications na mo offer.